Hello! May balakubak ka ba? O, di ba? Ang ganda ng tanong ko. Pero seryoso nga, tinatanong ko talaga kung meron kang balakubak na gusto mong mawala. Kasi ako, nag-struggle ako sa dandruff for over a year. Nag-start siya noong November 2023. Same month ng pagdating ko dito sa California. Parang pagdating ko dito sa California, after 3 days lang, nag-start na ako magkaroon ng dandruff. Akala ko mawawala siya ng siyang mag-isa lang. O, ayoko na sa'yo. Lalayasan na kita. Yung ganun lang, pero hindi siya nangyari. Lumala pa nga. Well, never ako nagkaroon ng dandruff. Ewan ko sa hindi ko maalala ha, pero ever since hindi ako nagka-dandruff. Kuto oo nung bata ako, pero dandruff wala talaga akong maalala. So hindi ko siya alam kung paano i-address. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una kasi nga sabi ko after 3 days, sabi ko baka naninibag lang yung katawan ko, makakapag-adjust din ako. Tapos susunod na yun mawawala siya. Pero hindi siya nangyari. At dahil di nga siya nawala, after 1 month, may mga nararamdaman ka ng parang hindi ka komportable. Like for example, nag-start ng angkat ng anit ko. Dahil nga Makati, yun, nag-start na din si Super Kamot, nag-start na yung mga nagkakasugat-sugat yung anit. Tapos, naging flaky na yung anit ko, nakikita mo na sa t-shirt mo, parang, ay, jahe. Tapos, yung buhok ko nagiging dry na kasi alam mo yung pakiramdam ko na hindi na na-absorb nung aking buhok, yung nutrients, dahil nga nabablock na nung dandruff. Tapos ayun, nag-start na ako mag-pay attention sa paglalagay ko ng conditioner sa ulo ko na, oh, dapat hindi siya nagta-touch dun sa scalp mo. Ayun, di rin siya effect. Tapos medyo naging desperada ako dahil nga medyo kumakapal na. Nagtry ako ng Vaseline, naglagay ako sa anit. Ay, Diyos ko po, kahirap. Ang init-init. Huwag yung gagawin. Tapos ayun, nagtry din ako ng mga 3 iba't ibang klase ng anti-dandruff shampoo. Kahit Head and Shoulders, walang effective. Pati yung sinasabi ng mga matatanda na, oh, baka naman kasi naliligo ng mainit na tubig sa ulo mo, wag mo din gagawin. Hindi ko rin yun ginawa. Yung kahit malamig, di ko na din ginagawa. So, tamang temperature lang ng tubig yung ginagamit ko sa ulo ko. Sumunod, yung sabi nila, oh, mag-i-skip ka, parang maliligo ka ngayon, the next day hindi, maliligo ka, hindi ka, ganon. Yung hot oil, sinubukan ko din yun. Hindi din effective, hindi din nawala. Lumala lang na lumala. Tingin ko, hindi ko lang talaga ginawa noon yung magpa-doktor. Ayun na yung last resort namin, ang magpa-doktor. Until yun nga, nakita ko sa TikTok itong product na to. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas, tamad or hindi ako masyadong nagpapa-doktor kung hindi na lang malala talaga yung nararamdaman ko. Ito pa, nung nagpabili ako nun kay Gil, ang sabi ko sa kanya, para sa dandruff ko. Pero ang totoo, yung mga nakikita ko sa TikTok, pampaganda siya ng balat. Ginagamit siya sa mukha. Tapos meron lang isang video na nakita ko na nilalagay niya din sa ulo niya. So, ang sabi ko, para bilahan niya ako noon ng mabilis. Sabi ko, para sa dandruff ko. Kaya, binili niya agad. So, ito siya. Papakilala ko na siya sa inyo bago ko pa makalimutan. Dami-dami ko sinasabi, malilimutan ko to. Ito, oh. Tapos, tingnan nyo, pangatlong bottle ko na to. Tapos, mula naghihingalo na. Kaya, naalala ko siyang i-share sa inyo. 3 beses na ako nagpunta sa Target. Laging out of stock. Yan siya. Sobrang effective niya sa dandruff. Ito ay The Ordinary Glycolic Acid. Acid to, kaya yung iba parang, may mga nakita din ako hindi maganda yung review. Kaya ano muna kayo, alam mo yung patch test, skin patch test. Oh, basta, bahala na kayo. Kayo na mag-adjust. Ginagamit ko siya bago ako maligo, mga twice or thrice a week, depende sa dumi depende sa pangangailangan ng ulo ko, ng buhok ko, sa pagkalagkit, ganun. Masarap siya sa pakiramdam, ang sobrang light, basta tas ang lambot ng buhok. Yung mga nakita kong video, mga nasa Pilipinas, so meron nito sa Pilipinas, sa Shopee ba, sa Lazada, ayun. Pero promise, maganda siya. Maganda din siya sa balat, maganda siya sa mukha, maganda siya sa kilikili, maganda siya sa nakakatanggal. Yung kaibigan namin, sabi, effective din siya sa amoy ng paa. Nagkakawet-puhan na po. Pero ayun nga, pag gumamit, lalo na sa Pilipinas, isubukan muna kung paano siyang tatanggapin ng katawan, ng balat. Lalo na glycolic acid. Pero hindi ko siya maramdaman na acid kasi ang bingi niya sa balat, oo. Para siyang walang amoy pero meron. Sa ngayon, 2 to 3 times ko lang siyang ginagamit sa ulo, sa mukha, sa kilikili, pero sa balat ko dito sa mga ano ba tawag dito, basta yun, sa mga siko, sa tuhod, sa paa, sa mga binti, everyday naman. So, ginagamit ko siya sa gabi. Tapos, huwag kakalimutan ang sunscreen, maraming sunscreen, yun lang po. Yun ang effect niya sa akin, maganda. Try nyo din sa inyo, pero antabay lang kayo.